Isang malaking iskandalo ang muling umhingay sa bansa matapos lumabas ng mga ulat tungkol sa demonisabuatan sa pagitan ni Pangulong Kuting Jr. at ng kanyang may bahay na si Lizata Nasmax. Ayon sa mga impormasyon mula sa mga source sa loob ng gobyerno, may mga plano na umano nilang pagtatakpan ng isang seryosong kaso na kinasasangkutan ni Liza na may kinalaman sa illegal na droga. Ang kasong ito ay tinatago umano sa ilang mataas na opisyal sa gobyerno upang maiwasan ang epekto nito sa kanilang pangalan at posisyon sa politika. Habang patuloy ang investigasyon ng mga otoridad, may mga nagsasabing may mga hakbang na isinagawa ang mga Marcos upang mapigilan ang paglalahad ng mga detalye sa kaso ni Liza. Ayon sa mga eksperto, hindi na bago ang mga ganitong uri ng isyu sa politika, ngunit ang pagkakasangkot ng pamilya ng diktador ay nagdulot ng matinding reaksyon mula sa publiko at ng mga oposisyong grupo. May mga naglalabas ang impormasyon na nagsasabing may mga dokumento at ebidensya na magpapatibay sa mga detalye, ngunit may mga tao nagsisikap na burahin ang mga ito upang maprotektahan ang kanilang mga interes. Sa kabila ng mga isyong ito, nagsimula ring magbigay ng reaksyon ang mga miyembro ng oposisyon na nananawagan ng agarang aksyon mula sa mga ahensya ng gobyerno upang imbisigahan ang pangunahin at pananggutin ang mga nasa likod ng pagtatakip sa kasong ito. Maraming nag-aalala kung hindi agad tutugunan ng mga aligasyon, maaaring magdulot ito ng malaking pag-aalburuto sa loob ng administrasyon at higit pang pagkawala ng tiwala mula sa mga mamamayan. Sa ngayon, ang mga Marcos ay nahaharap sa mga masusing pagsusuri at patuloy na nagnanais ang publiko ng katarungan para sa biktima ng mga iligal na gawain ito. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Pangulong Duterte, isigaw natin, Duterte! Ayan, sana... Duterte! 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 Yes, ibalik natin ang Pangulong Duterte sa Pilipinas, sa ating lupang tinubuan. Kaya naman, nagpapasalamat ang libo-libo, milyon-milyong Pilipino dahil nag-effort po ang Calgary sa inyong lahat. Grabe, kahit ang lamig, alam ko malamig dyan ngayon, pero talagang nagbigay kayo ng time. Lahat tayo busy sa buhay para maghanap buhay para sa pamilya. But you guys ay ipinakita ninyo ang inyong pagmamahal, katulad ng mga nasa Netherlands, mga nasa Europa, buong mundo na nagmahal, not only nagmahal kay Pangulong Duterte, pero naramdaman yung kanyang mabuting ginawa na kaayusan sa Pilipinas. So ngayon, yun nga, nakita nyo naman, talagang kinidnap yung ating Pangulo. So kung may makukuha tayo sanang mga speaker dyan na magsalita, alam ko ang dahilan kung bakit kayo nagtipon-tipon, but kailangan natin marinig on a personal note na bakit kayo, kahit sa kabila ng kabisi-bisihan nyo sa buhay po, ay nandiyan kayo ngayon. Talagang umiiyak, nalulungkot, pero nakakatuwa din kasi nga mas nakita ng taong bayan na talagang kidnapping ang ginawa ng bangag na administrasyon sa ating Pangulo. Sabi nga natin, yes, bangag-bangag. Kaya naman, baka Glenn, Bel, may pwede magsalita sa inyong mga leaders dyan para marinig ng ating mga kababayan. Bring PRRD home! Bring PRRD home! Gusto rin yung may mag-speak ka? Okay. Maraming salamat po sa pakikiisa. Sa totoo po, hindi po talaga ako mapolitika. Kahit po kami magkaibigan ni Maharlika, alam niya po yan. Pero nung nagkakasama na kami palagi out of the country, parang kinukurot po yung puso ko sa palaging pag may nakikita ako, tsaka yung mga kwento, ganyan. And napatunayan ko po talaga, napakasama po na namumuno. Ayaw umiyak. Pero hindi ko masigmura. Isa po ako sa mga saksi. Pero ayoko na lang po talagang tumahimik po ako, pero sabi ko this time,
Siyempre po, sabi nga ni Ate Janet, pag may negosyo ka, tatahimik ka, ayaw mo munang makialam, pero para sa bayan, para sa ating lahat. Maraming salamat po. Yeah. Sige, we have a lot of time. Pareho ninyo at bisibisihan din ako. Pero syempre kailangan natin makipaglaban dahil nakita na natin yung injustice. Ito yung totoong injustice eh. Sige ma'am, go ahead. Okay. No. I want to call Marian. No, I think, okay ka. You have a personal story, diba? So I think, gusto natin marinig lagi yan. Sige po. Palakpakan naman natin si Ms. Marian. Hello. Nasa Calgary, Canada po tayo. Doon sa mga nakakarinig ngayon. Nasa Calgary, Canada. Na po siya sa ano. Go ahead po. Go ahead, ma'am. So, good evening sa lahat. Ngayong hapon. Mayong gabi, may otto, may buntag sa ato. So, my name is Marian. I am from Sub-Saharan planet. Originally from New York City and Cagayan de Oro City. Cagayan! So many, 2 or 3 years ago, we went to Malacanang Palace. So we had our personal interaction with the best president of our time. So my dad and my daughter went OFW for 40 years. So thank God my dad won us. He won us the sa Region 10 na Family Model of the Year. So they invited us to go to Malacanang so that my dad can receive the award. So me, my husband, and our 3 kids went home. Talagang super excited. So we went to Malacanang. It was a 3 days event with the president. So we stayed in Holiday Inn and Hilton hotels. So the moment na pumasok na kami sa Malacanang, it was really parang hindi mo alam, yung super happy ka talaga. It was the most happiest experience sa buhay ko, standing in front of the president, shaking his hand, telling him how grateful we are, how thankful we are for his pure and genuine service. So it was really the best moment of our life. Nung nandun na kami, nakapila na ko before my turn, kasi Bisaya ko eh. Sabi ko, gusto ko mag-Bisaya o mag-Tagalog. So when I was about to go near to him, tumutulo na yung luha ko. Sabi niya, nakasmile na siya sa akin. So going there, sabi ko, maraming salamat talaga po sa lahat. So that was the word I spoke to him. And I was holding his hand, talagang ginanon ko. Sabi niya, Ma'am, walang anuman. Basta mag-ingat lang kayo palagi. So talagang naiilak ako. I wanted to really hug him. Kasi, alam mo yung once in a lifetime lang yun eh. And then, hindi lang ako makapagsagal kasi my mom, my dad, my husband was nasa likod ko. So talagang one in a lifetime lang talaga na experience na nakasama ko siya. And for the past few days, hindi ako nakapasok sa trabaho. I was sick, I was emotionally down. Ang mga anak ko, Mommy, what happened? Sabi, it's hard to explain the word kidnapping. What happened to our president, di ba? So sinabi ko, let's just pray. So, nung time na yon, it was a whole day experience. Alam mo si Tatay Digong, sa 8 hours na magkasama kami, 2 oras lang ang formal na pag-uusap. The rest, puro na kami tawanan. As in, tawanan talaga. Nung nagsalita siya, ang dami niyang kwento, sabi niya, ayan na namang pinipepen yung basahin kong napakataas. And then, mayroon siyang gum na kinakain. Mahilig siyang magano ng gum. Nung nasasalita siya, mutik na siyang na-choke pa. So, hak mo yung swing gum. Uy, ano bang Tagalog sa swing gum? Sabi na gano'n. So ngayon, sabi na, lahat ng mga magaganda, umupo dito sa harap, mga ganun-ganun ang sabihin niya. Tapos, nung may pag-umupo ka sa harap, sasabihin niya, sigurado ka ba ma'am na maganda ka? Alam mo yung ganun, very natural talaga ng tao. Yung what you see is, that's Tatay Digong. Parang ayaw niya magbasa ng script, ayaw na magbasa kasi gusto niya natural, spontaneous lang.
para bang ngayon na nangyari sa kanya, parang hindi natin tanggap talaga. Hindi tanggap. Kaya hindi lang laban ko to, laban natin lahat ito. Yes! Duterte! Duterte! Talagang sabay-sabay natin idasal, let's spread truth, hindi yung mga kasinungalingan na lumalabas dyan. Let's stand for our president. Ipagdasal natin na magiging healthy siya. Yun lang talaga sabi ko, pwede ako mag-apply as caregiver doon. As I work in the hospital, pwede ako mag-apply talaga. I will surrender. I will volunteer myself. So, yun talaga, I don't know kung mangyayari pa yun. I just wish na good health yung presidente natin. I want him to spend the remaining days of his life with the family. Yun naman ang wish natin, di ba? Kaya, pag uwi tayo, talagang, we have to stand talaga na tayo ay Pilipino. Kasi ngayon, parang, alanganin na ako na sabihin, Pilipino talaga, Bisaya ako. Pero parang, hindi ako proud kasi even in our own country, hindi natin alam kung kanino tayo magtiwala at kanino tayo magtiwala. Diba? So, bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! So, yun lang po. Continue tayo sa pagdasal at maraming salamat. Araw-araw natin siyang maalala, araw-araw natin siyang ipaglaban kahit sa social media. Ang dami ko ng kalaban, ang dami ko ng nag-friend, ang dami ng nag-lock. Sabi nila, kahit alam mo, hindi ako makakalma kasi hindi ko lang kulaban. Laban ang buong Pilipino na nagtiwala at nagmahal kay Pangulong Duterte. Napakabait na tao talaga. Nung kumakain na kami sa Malacanang, sabi niya, kain na kayo ng mga masasarap dyan na kasi ang akin, munggo lang at pritong isda. Sabi ko, oh my God, ganun kasimple ang ating presidente. Yeah. So, talagang maraming salamat. Patuloy natin ipaglaban si PRRD, ipauwi natin sa Pilipinas dahil siya ay para sa Pilipino. Maraming salamat po. Tuloy-tuloy lang po kayo dahil programa nyo ito ngayon ito. Marcos Bangat! Marcos Bangat! Marcos Bangat! Marcos Bangat! Marcos Bangat! Marcos Bangat! Thank you po mga Lico for joining us live. Grabe. Tuloy-tuloy lang dahil programa niyo po ito. We have a lot of time. Kung sino pang gusto magsalita, go. Kwentong Duterte. Yung sinabi ni Marian na talagang when na-remember ko na sinabi ni Tatay Dina, hindi daw pag kumain daw sa Malacanang, dapat yung simple lang, kasi hindi naman daw yung pera yun eh. Pera daw yun ng mga tao, diba? Sa akin nakakita ng, nakakaiyak kasi sa akin nakakita ng president na ganyan, like very humble. Sasabi niya, wala daw siyang there's always a time for everything. A time to be great and a time to be nobody. And if I die tomorrow, I'm gonna always be proud that I am a Filipino. So yun ang sabi niya, right? Pero, what did we do? What did the government did today? Tayo mismo, sila mismo ang nag-surrender. Hindi ba nga, di ba, US, pag may mga kriminal na American citizen, pinabalik nga nila sa lugar nila kasi doon nililitis tayo. Presidente mismo ang dinatid sa Netherlands, right? So, I'm very, nakakaingit kasi, nakita talaga ni Miss Marian in person, si PRRD. Yes. Mm-hmm. Ayun, mga palangga. So, medyo signal nila. Touchscreen naman. Tuloy-tuloy lang kayo palangga kung may gusto pang magsalita.
tungkol sa Tita Maria. experience sa pagbisita Pinakawahan sa ako mag-share kasi very personal ako sa akin. Salamat kay Ayan. DJ. Share na kung namin Ayan. Ayan. So, balikan natin sila mga palangga. Nakikita ko naman sila sa backstage. So, yan ngayon ay nagaganap sa Calgary, Canada. At marami pang mga bansa na nagtitipon-tipon para sa pagpapakita ng suporta kay Pangulong Duterte. I'm sorry kung hindi ako nakapag-live. Pagod na pagod talaga ako nung time na nililitis ang yung preliminary parang hearing, initial hearing kung saan talagang nadinig natin mga kababayan na nuknukan ng sinungaling itong hinayupak na gobyerno ni Bangag. Dahil doon sa court proceedings ng ICC, narinig mismo ninyo na sinungaling talaga ang mga Bangag at nakipagsabwatan nga sa, tignan natin kung okay na yung kanilang signal dito sa Bangag administration. So, Glenn, balik lang kayo kapag okay na kayo. Pero so far, hindi maganda yung signal nyo. But hanggat hindi maganda yung signal nyo, gusto ko lang ipaalala sa ating mga kababayan, nandinig na dinig natin nung preliminary or initial hearing na hindi totoo yung binibintang ng NPA, Dilawan, Bangagan, Polboronic, Mafia. Nagsama-sama na ang mga nilagpasan pa si Satanas sa mga digimonyohan nila. So you know that already. So tatlong kasalanan, okay? Subukan nating pa-simplihin yung ating pag-uusap. Yung tatlong ang inilatag ng ICC na violate daw ni Pangulong Duterte doon sa Rome Statute nila na sinasabi na nagkaroon ng involvement ang Pangulo sa 19 katao simula noong 2011 to 2011 to 2016. Tapos naman simula noong 2016 to 2019 is 24 katao. Dinig na dinig yun na 43 katao ang bilang ng inaakusa nila kay Pangulong Duterte. So, syempre bawat buhay mahalaga. Pero ang sabi nga dyan ng international lawyer na si Harry Roque, List Counsel, tignan natin kung nakabalik sila. Ayan, sige, hold ko muna. Nakabalik na po kayo, mga palangga. Okay, so I really thank the Lord for it. Okay. Sige. Okay. So, wag mong ipadala kasi baka No, when I went home, because I was outspoken, okay? I said, do not vote suffering, okay? I was very, very vocal, and you know what? Binantaan ang buhay ko nung muna ako sa Pilipinas. Pinagalan ako ng bodyguard, hindi ko alam. Kapingis ang tayo. Kapatid ko nagkadala ng ino. Ikaw na. Alis, patilaw! So anyway, cut the story short, fast forward. When si Duterte nag-run, I don't know about Duterte, okay? When I heard about him, he said, drug, okay? I stayed in my room and prayed to God. And people said, oh, he does not want to read. This is very true. My husband can attest to this. Very true that Duterte does not want to run for president. I stuck in my Facebook. I wrote a letter. I didn't realize that it was money. What's money? Pino was his campaign manager. He was on my Facebook. So I wrote him a letter. I said, tell Duterte, a time as a time as this, God has called him to be the Christian in the Philippines. So I told him the story of Esther. If you know your Bible, Esther, when the enemy about to kill all the Jews, tinaya niyang buhay niya. Okay? So anyway,
Sinagot ng Panginoon yun. So Duterte, the night I prayed, Duterte signed up the next day to become a president. Okay? That's how it started. Okay? Thank you po. Salamat. That's why I support Duterte. Barrio Fiesta Calgaria. Oh, sorry. Okay. Bring him back. Okay. Yes. Hindi po kayo mabuti. Baka po matulong. Okay. Yan. So, ilagay natin muna sila sa backstage at ituloy natin yung pinag-uusapan natin. So, ngayon nga, 2 days ago, nakita natin na hindi totoo yung sinasabi mismo ng gobyerno ni Bangag na 30,000 katao ang nagurgor sa panahon ni Pangulong Duterte. Kitang-kita ninyo mga kababayan na talagang ipinagkanulo ng mga demonyo, ng mafia na gobyernong ito, ng gobyerno ni Bangag. Kung naalala ninyo, di ba, nung nagkaroon ng Ampatuan Massacre, I believe 58 katao ang nagurgor doon. Isang araw lang. Di ba? At yun ay isang araw lang, compare mo doon sa almost 10 years na binabato kay Pangulong Duterte. Meron talagang nagugurgor, pero hindi 30,000. Ngayon, mga kababayan, kitang-kita ang kasinungalingan ng gobyerno ni Marcos dahil ipinagkanulo talaga nila si Pangulong Duterte at ang numero ay hindi magsisinungaling. Dahil mismo yung judge o yung mga abogado doon sa loob ng ICC na kung saan sinabi nila na 43 lamang ang inaugnay nila kay Pangulong Duterte na ayon kay Spokesman Roque as list counsel ng ICC ay walang jurisdiction ang ICC sa ganyang bilang ng mga biktima. And also, mga kababayan, yung pumunta dyan, siguro nakita nyo naman viral, ano? Nakita nyo naman, nagtitrending yung mga litrato, yung mga larawan na ipinapakita ng mga jutang Jenina dyan sa Hague, yung mga makakaliwang grupo, yung mga mga NPA o kahit dyan sa Pilipinas ay mga peking ipakita ko lang, ay mga peking nilalang. I think nandito sa natin sa ating I hope makita nito. Katulad ditong kapopost pa lang natin. Okay? I hope makita nyo. Hindi. We'll do something. Kapopost pa lang natin dito mga kababayan. Okay? Na itong gobyernong ito ay nagbabayad sila ng mga tao kasama ang mainstream media ng mga tao na magpanggap kung na kunwari sila ay biktima ng EJK sa panahon ni Pangulong Duterte. Pero mga palangga, mga kababayan, sila ay hindi totoong mga biktima. Sila ay mga bayaran dahil may mga kamag-anak na nagsasalita na yung mga pinakita mga litrato doon. Right, tignan natin 'to mga kababayan. Alright, yan na, ayan, nakita niyo ba yan? Alright, okay, katulad dito. Tinranslate natin yan. Yan ang dinala nila sa ICC. Ayan, yung picture ng batang yan. Anong sabi dyan? Sino ang babaeng? Tinranslate na natin. Kaya sabi ko, huling-huli ang galawang Bangag at Sabuatang NPA, Dilawan, mainstream media at Marcos Mafia Polboronic Administration. Sino ang babaeng may hawak? Sabi ng nag-post si Kisha Karen Pangonon. Sabi niya, sino ang babaeng yan? May hawak ng picture ng aking pinsan. Magkano ang binayad sa'yo ng Marcos Te? Hindi siya biktima sa war on D. He was gurgor, sabi niya, he was gurgored by a criminal out of jealousy. Wala siyang kinalaman sa kahit anong drug-related operations. Yung kaibigan niyang babae na may lalaki, ay pinagsilosan siya. Kaya siya binangbangbang nung lalaki. Bakit? Kasi gwapo na back si Aldrin. Ngayon, bakit ginawa niyo ng kwento ang pagkamatay niya? Nakita ko na lang na umabot na sa dahig ang picture niya. Dala ang kasinungalingang narrative. Sino ang babaeng may hawak sa picture ng aking pinsan? Ano ang kinalaman mo? Magkano ang binayad sa'yo? Tama ng kasinungalingan, malinaw na marami sa mga nagrarally dyan ay puro scripted lang ang kwento. Anong drama to? Ano to? Halata na masyadong binabayaran ang iba sa inyo para magsinungaling. For the record, nakuha na namin ang hustisya para kay Aldrin. Ang mga gumurgur sa kanya ay nagurgur na rin dahil nakakita ng katapat sa kanyang
pagkasiga. Wala siyang kinalaman sa inyong drama. Kaya tigilan na ang paggamit ng kanyang pangalan. So, yun na nga mga kababayan. Sila ay hindi lang yan. Marami yan. Maraming naglabasan yan na mga information. Alright? Na talagang itong ano na to, itong bangag na itong gobyernong ito ay puro talaga kasinungalingan. Alright? So ngayon, okay, tingnan natin to. Okay. Tingnan pa natin. Tingnan natin yung mga na-post natin in the past. Ayan. So, papakita lang natin huling-huli. Ayan, si Inday. Siya nga pala, you follow Bulja ka na, kasi kung wala tayong video, nagpo-post ako dito. Ang dami pong mga kasinungalingan ni Bangag Jr. Ayan, proof of betrayal ni Marcos Jr. Ipakita lang natin yan. Napaulit-ulit niya. Ayan, sinasabi ko nga, ito yung ebidensya na katunayan na merong kasulatan na pumirma si Bangag. Okay, dito, nagsulat pa kay Inday Sara during that time na hindi siya manghihimasok o hindi niya hayaang manghihimasok ang ICC at hindi niya ipagkakanulo ang ating dating presidente. So again, mga kababayan, kitang-kita ninyo kung gaano kawalang hiya ang gobyernong ito. Kaya naman parami ng parami ang mga naninindigan. We stand with PRRD. Yang mga ito. Yan. Oh, ang daming nagsasabi na yan ay hindi na gurgur dahil sa war on drugs. Ang dami, ito din. Ito yung Dr. Lox Andutan. Andutan, ayan. I've received several messages from my friends because of this picture circulating online. I'm not sure why these people used my dad's picture, but he did not die from anything related to EJK. Wala po connection to former President Duterte either. Ayan, o, sino yung mga yan? Magkano binayad sa mga yan? Sino yung mga binitbit? Hindi lang yan isang tao, dalawang tao ang kanilang ginamit na picture. Katulad nitong, sino ito? Itong si Aling Sheila na nagba-viral ngayon, na nakilala siya ng kanyang kapitbahay, na sinasabi nga nito ni Victoria na kapitbahay nila, tigilan mo kami, Aling Sheila, yung anak mong Jodik, magnanakaw, ginurgur yan last year lang, panahon ni Marcos, ni Marcos pa. Hindi time ni Duterte nung ginurgur yung anak mo ng kapwa niya Jodik. Dahil nang 11 siya, magkano yan? Wala bang basag dyan? Yung naka-red sa picture frame, taga dito yan sa amin. Ayan, no? Kung makikita niyo po yan, true enough. Nakikita nyo? Ayan, i-highlight natin. Oh, ang bata, itong biktima, nagurguran sila, namatay noong January 23, 2024. Panahon ni Bangag. O tapos bigla mo makikita sa ABS-CBN, ginamit, pinapicture yung mga ito mga, alam mo, ito mga biktima ito na minsan wala rin lang silang magawa sa buhay dahil sa walang kulang sa kanilang pag-unawa at kahirapan, kulang sa edukasyon at maaring tinatakot o pinipilit. So sila talaga ay mga biktima. So, yun nga mga kababayan, kaya talagang makikita na, well, sabi nga natin, it's so sad dahil nangyari kay Pangulong Duterte ang ginawang pangingid na, pero nakita ng buong mundo, even mga international commentators, journalists, nakikita natin na nagsasalita na sila na illegal talaga ang paghuli dito kaya Pangulong Duterte. Teka, maisingit lang natin to. Ito, tignan mo sa mga Nakita nyo kung gaano nag-bilis sa inyo. Kita nyo. Napakita ko lang yung mga kababayan. Yung mga na-post ng video ko na nasa Facebook tayo. But ganun pa man, nakita nyo kung gaano ka-plastic yung si Amy Marcos na kawatan. Mga magnanakaw sa kaban ng bayan, tignan nyo, diring-diri sa inyo, kaya manahimik na, kung ako sa
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!